Good morning. Kumusta po kayo? Okay? Very good. Thanks be to God. Our gospel this morning is sometimes called a miracle within a miracle. Because if you listen carefully, upon the request of Jairus, they traveled towards the house of Jairus to see the daughter. And in between, during the travel, a woman came wanting to get healed, and she was healed by the Lord. So it is a miracle happening between the travel to and from the house of Jairus. But even these two miracles happen almost the same time. There are two characters involved in this gospel story: Jairus and a woman. Jairus, an official of the synagogue, an unnamed woman who has probably no position in society. Ganun ang kanilang pagkakaiba. May sinasabi, may mataas na tungkulin, binigyan ng pangalan. Siya si Jairus. Walang sinasabi sa lipunan, babae, hindi pinangalanan. Pero kung mapapansin ninyo, pareho silang tinugon ng Diyos ni Jesus sa kanilang pakiusap. Panakaw na kinuha ng babae ang kanyang kagalingan. Sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At nung magawa nga niya yon, siya gumaling. Pero hindi hinayaan ni Jesus na mapasa kanya ang kagalingan na parang ninakaw. Kaya't pilit niyang hinanap ang babae. At nung makita niya ang babae, ibinigay niya ang kagalingan ng buong puso. The woman got healed, not because she stole the healing, but because she believed and Jesus answered her prayers. Jairus pleaded Jesus for the healing of his daughter. He believed. He was not a Jew, but he believed. He believed that Jesus can do something for his daughter. And Jesus even went to the house of Jairus to perform the miracle. With different status in life, Jesus took care of their needs. The daughter got healed and was saved from death. Mga ginigiliw kong kapatid, ano ang itinuturo sa atin nitong kwentong ito? Ipinaalas sa atin na ang Diyos walang kinikilingan, walang pinipiling tutulungan. God plays no favorites, but rather, He will answer our prayers according to our needs. Tutugunin niya ang ating panalangin, tutugunin niya ang ating pakiusap, at hindi niya titignan kung tayo ba ay karapat-dapat, kung tayo ba ay may sinasabi sa lipunan, kung tayo ba ay may pinag-aralan, kung tayo ba ay mabait, kung tayo ba ay banal. God is kind, even if we are not. God heals, even if we are not worthy. So, makikita natin ang kabutihan ng Diyos.
sapagkat ang kanyang kabutihan ay para sa lahat. Basta't meron lamang tayong pananampalataya. Pinagaling ang anak ni Jairus dahil sa pananampalataya ni Jairus. Pinagaling ang babae dahil sa kanyang pananampalataya. Palagay ko, yan lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Maniwala tayo sa Kanya na meron siyang magagawa. Hindi na natin kinakailangang mag-bargain. Hindi na natin kinakailangang i-bribe ang Panginoon. Kasi kung minsan sinasabi natin, Lord, pagalingin mo lamang ako. Magsisimba na ako linggo-linggo. Lord, makapasa lang ako sa board. Magdadasal na ako. Panginoon, pagkalooban mo lang ako ng hinihiling ko, gagawin ko na ang gusto mo. We are trying to bribe God. God, please do this and I will do that. We cannot bribe the Lord. The Lord will give us what we need, even if we are not worthy. The Lord will grant us what we pray for, even if we are not worthy of the grace. Because His kindness depends not on us. His kindness depends on Himself. Kaya wag na nating bulahin ng Diyos, ha? Pakiusap. Wag na natin bulahin ng Diyos at kung ano-ano pa ang ipangangako natin para lamang tayo pagbigyan. Gawin natin ang dapat nating gawin. Sumunod tayo sa dapat nating sundin. At wag nating gamitin ito para makiusap sa Diyos. I repeat, we cannot bribe the Lord. The Lord will give us what we need as long as we believe. So yun po ang una kong nais na ibigay at ipaalaala sa inyo. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino tayo. Lahat tayo walang karapatan sa anumang biyaya mula sa Diyos. Pero hindi niya tinitignan kung tayo ba ay karapat-dapat. Binibigay niya kung ano ang kailangan natin. Pero mga minamahal kong kapatid, ang pangalawang punto ko ito. Kahit na mayroon tayong pananampalataya, lagi kong ipapaalaala sa inyo na hindi lahat ng ating panalangin ay Kanyang ibibigay. Hindi lahat ng ating ipinapakiusap ay Kanyang ipagkakaloob. Hindi lahat ng may sakit ay gagaling. Gumaling ang anak ni Jairus, gumaling ang babae, merong hindi gagaling. Alam niyo yan. Nakiusap kayo para gumaling ang inyong magulang, namatay pa rin siya. Nakiusap kayo para gumaling ang inyong asawa, namatay pa rin siya. Nakiusap kayo para ipagkaloob sa inyo ang hinihiling ninyo, hindi ito ibinigay. Not all prayers that we do will be answered according to our idea. Sabi nga ng awit, there are dreams that cannot be, and there are storms that we cannot weather. Let us accept that. Let us accept that. Hindi lahat na nagpunta sa Quiapo, tinugon ang dasal. Hindi lahat ng nagdasal sa Baklaran, tinugon ang kahilingan. Hindi lahat ng nagpupunta sa St. Jude ay tinutugon ang panalangin. Now, dito naman masusubok ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya na patutunayan, hindi lamang sa pagkakataon na ibinibigay sa atin ang ating hinihingi. Ang pananampalataya ay pinatutunayan din sa mga pagkakataon na hindi hinihingi ang ating dasal, hindi binibigay ang ating dasal,
ngunit patuloy tayong kumakapit sa Diyos. That is faith. We believe not only because things have been happening according to our will. We believe even in the midst of storms. Kasi may mga tao, sasabihin pa, nako, hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nagdarasal. Kasi humihingi ako sa Diyos, hindi naman ako pinagbibigyan. So, ang pananampalataya mo, hanggang doon lamang sa pagkakataon na ikaw ay pinagbibigyan. Sasabihin ko nga sa iyo, hindi lahat ng panalangin ay tutugunin. Pero doon masusubukan kung sino ang may tunay na pananampalataya. Meron kasi tinatawag na mga fair weather Christians. Kristiyano lang kapag maganda ang panahon. Kristiyano lang kapag tinutugon ng Diyos ang kanilang dasal. Ang isang Kristiyano, maayos ang buhay, magulo ang buhay. We do not only believe during times that our prayers are answered. We believe even if the Lord seems to be silent. Kaya siguro mga minamahal kong kapatid, yan ang panalangin hilingin natin sa umagang ito. Panginoon, gawin mong ang pananampalataya ko ay matatag. Nang sa ganon, kapag tinutugon mo ang aking panalangin, matuto akong magpasalamat. At kung hindi mo tinutugon ang aking dasal, matuto akong manatiling nananalig. Amen.